Good morning. Pinagpala ba ang bawat isa? Praise God. Nagpalit na ulit kami ni Rod Stewart ng boses eh. Nung nakaraan, paos. Ngayon ay medyo gumanda na. Sino ba nakakalala nung ating message last Wala yun, di natin ginawa yun. Ano bang wala bang nakakatanda? Yung passage natin is about Genesis. Diba? Diba tungkol yun sa about your, kasi ano yung tinatanong ko sana, nai-apply nyo ba yun? Oo. So ibig sabihin, God put us into a place na nais ng Panginoon sa atin para yan, pangalagaan at pagyamanin ang nilagay sa iyo na lugar o responsibility. Kaya, anong sabi doon? Kung saan ka nilagay, pagbutihin mo yon. Dahil, for example, kumbaga, makita nyo ang ginawa ni God doon. Nag-prepared siya ng lugar na nakahanda para sa tao. Tapos ginawa yung tao, nilagay siya doon para ngayon, kumbaga nakahanda ng kabuhayan, pero hindi maglalast yun kung hindi niya aayusin, hindi niya pagbubutihin. Parang binigyan ka ng puhunan. Pero kung hindi ka naman, hindi ka nagsikap, hindi mo inayos, binabayaan mo, ang result niyan, mawawala sa'yo. Pero pag ginawa mo ang bagay na yan, at pinaunlad mo, ikaw din ang makikinabang. Kasi ang population nag-i-increase. So dalawa lang sila, nag-i-increase sila. So hindi enough lahat yung prepare ng Lord, support dalawahan lang. So kaya kung pag-aralan po natin yung mga yon, ideal yan sa family. Kung una dalawa kayo, ang trabaho mo ay sapat lang doon. Pag nagkakapamilya ka na, dapat maghanap ka pa ulit ng panibago para masuplayan mo yung needs ng family. Yun ang system noon. Kaya ang Diyos, yung plano niya noon, dugtong-dugtong yan hanggang ngayon. Bakit nagkakaroon ng problema? Sinisira ng tao eh. Kaya kung aralin natin ang husto, makikita natin dyan na napakaganda ng plano ng Diyos. Ang tao lang ang sumisira. Kasi hindi sumusunod. Ang sinusunod kagustuhan niya, hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya pinapaalala ko lang, kasi napakahalaga noon, nagdala-dala natin sa araw-araw nating buhay. Ngayon, pasok ng December, sino ang naalala nyo? Tingnan nyo. Sino ang naalala nyo pag dumarating ang December? Kasi ang iba dyan, nagsasabit ng media sa bintana eh. Oh, sino naalala? Ang sabi nga ng tao dyan, di Santa Claus eh. Satan Claus. So, ibig sabihin, ang pumapasok sa tao, yung kasayahan ng December. Tama naman, dapat may kasayahan ka. Pero, ang iba naman, pag dumating ang December, ang naalala paputok. Gusto kasi maputulan ng daliri eh. Lalo na magsisindi ng plaplaba yan o yung Tapos, kakakain lang ng biko, malagkit. Pag tinatapos, di masapon-tapon yung kaya pag putol yung daliri. Oh, yun. Saka lang ma-realize. Pero sa mga Kristiyano at totoong Kristiyano, pag sumapit ang Pasko, ang naalala, walang iba kundi ang
kapanganakan ng ating Savior. Dapat yun ang natatanda ng bawat isa na ang panahon ng December, the month of December, kailangan ito ideklara mo ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kasi yan yung sinasabi nila na the gospel, which is the good news, ang good news, yan pumapatak yan sa lugar na yan. Kasi yun ang magandang balita na magbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa sanlibutan. Pero ano nangyayari? Binaliktad yun. Kasi naalala si Santa Claus, kaya binaliktad, imbis na kapayapaan, kagalakan, ang nangyayari, kaguluhan, at puro disgrasya. Rene-reverse Kasi hindi naman siya originally, kumbaga si Santa Claus ay, title grabber lang yan. Para tuloy naalala ko yung bagong bukas na Bukana Bridge parang grinab na naman daw ang nun, yung ba tawag, yung accomplishment. Ito naman si Santa Claus, kiniklaim niya yung hindi naman sa kanya. Kaya dapat naintindihan natin yon. Sumusunod tayo dun sa nag-claim na hindi naman siya original ang itinalaga sa oras ng Pasko. Hindi yan kay Santa Claus. Kaya ang iba, papakitaan na suot ng malaki at pula, malaking badbas, andyan na si Santa Claus. Tuturuan mo pa magsinungaling yung bata, magsabit ka ng medyas dyan dahil bukas may pera na yan dyan, pero ikaw ang maglalagay. Di ba nagsisinungaling ka na noon? Pero ngayon, bubuksan natin ang Lucas chapter 20, verse 1 to 20. Tagalogin natin. English ko yan, tinagalog mo Okay, buksan natin. Lucas chapter 2, verse 1 to 20. Nang mga panahong iyon, ang emperador ng Roma na si Augustus ay gumawa ng kautusan na dapat magpatala ang lahat ng mga mamamayan ng bansang nasasakupan niya. Mahirap talaga yung Tagalog. Ito ang kauna-unahang sensus na naganap ng si Quirinius, ang gobernador sa lalawigan ng Syria. Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. Mula sa Nazaret, na sakop ng Galilea, pumunta si Jose sa Bethlehem, na sakop ng Judea, sa bayang sinilangan ni Haring David. Dahil nagmula siya sa angkan ni David. Kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria, na noon ay malapit ng manganak. Alam natin dito, nung nagbuntis si Maria, ang tatay hindi si Jose. Alam niyo ang istorya na sa pamamagitan, nilukuban siya ng kapangyarihan ng Espiritu. Kaya gusto niyang hiwalayan. Siguro sabi ni Jose, hindi pa naman kami nagsasama bakit buntis na ito? Kailangan takasan ko ito, mukhang dinaya ako, kaya kinausap siya ng anghel, di ba? Huwag mong hiwalayan yan. Kaya dapat alam natin ang kwento niyan. Verse 6, At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at hiniga sa sabsaban, dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Malapit sa Bethlehem ang mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganon na lang ang pagkatakot nila. Kaya dito, pause muna ako ng konti. Minsan tayo, Panginoon na pala ang nagpaparamdam sa'yo, bigla ka natatakot, tapos sasabihin mo pa, in Jesus' name.
Di ba? Ganun tayo. Kasi kulang ka nga sa pangunawa. Dahil sabi ko nga, di ba nung nakaraan, perspective ng tao at ang Diyos, magkahiwalay yan. Ang sa tao, malawak ang gate na gusto niyang pasukan. Sa Panginoon ay narrow gate, makitid. O, tingnan mo, magka-opposite yan. Ang malawak na easy lang sa'yo, pagdating mo sa dulo, anong sabi doon? Kapahamakan. Pero yung narrow gate, pagdating mo sa dulo, ay buhay na walang hanggan. So magkaiba. Kaya ito, nagpakita, nasabi to, nasa 10 ako, pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na nagbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. So napakaganda. Itong pinaka-good news. Ito yung gospel na sinasabi nila. Kasi gospel is good news. Kasi yung lahat ng nakapasakop sa gospel ay patungkol yan sa ating Panginoong Yesus. Yung kapanganakan hanggang sa ministry niya, hanggang siya'y umakyat sa langit. So, sa verse 12, ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Kaya kung medyo duda ka pa, paano mangyari yun? Sabsaban ng pinaglangi? Hindi doon dapat. Kasi alam ko ang mga hari, sa palasyo yan. O, opposite na naman. Kaya dapat maobserbahan nyo yung mga yan. Tapos sa verse 13, pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Biro mo yun, may kapayapaan na sa lupa. Ito ang question. Sa mga taong kinalulugdan lamang. Kaya paano yun kung hindi ka sa Kanya naniniwala at di sumusunod? Tingin mo kaya kinalulugdan ka? Ito ang sikapin natin para kalugdan tayo ng Panginoon. Sabi sa 14, purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya nagmamadali sila pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose. Totoo nga. Anong sabi doon? At ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinasabi ng mga pastol. Pero iningatan ito ni Maria sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan ang lahat ng ito. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon nga sa sinabi ng anghel. So napatunayan. Kaya masaya sila at nagpupuri sa Panginoon. So tayo kung lahat ay manalangin. Lord, kami po'y nagpapasalamat muli sa iyo sa napakahalagang mensahe na ito na muli mong pinaalala sa amin ang kapanganakan ng aming Panginoong Jesus noong mga panahon na yon na inilagay mo siya doon siya isinilang sa sabsaban at ipinakita mo na nagmula sa kababaan hanggang sa kataasan ng kanyang buhay.
Kaya purihin ka sa umagang ito, tulungan mo nga kami, Panginoon. Kung ano man ang aming mga pagkukulang sa iyo, humingi kami ng kapatawaran at hayaan mo ang grasya mo mula sa iyong trono ang siyang kumilo sa aming buhay, na mabuksan ang aming puso at kaisipan, muli naming maintindihan, maunawaan ang tunay na kahalagahan ng Pasko. Dahil alam ko, ikaw lamang ang dapat papurihan at ikaw lamang ang dapat maipakilala sa buong sanlibutan sa oras ng pagsiselebrate ng December o ng Pasko. Dahil walang ibang nagbibigay kapangyarihan, nagbibigay ng buhay sa amin, kundi ikaw lamang. Kaya inaangkin namin ang katagumpayan mo sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa at ibinabalik namin ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So napakahalaga. Di ko na babasahin ng English. Tagalog na lang. Kung gusto naman, basahin nyo na lang mamaya ang English. So, ang Christmas celebration ay alam na natin, sabi ko kanina, ito ay ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Ayan, basahin natin. The Savior of our lives. Sabi, Christmas is a celebration of the birth of our Lord Jesus Christ, the Savior of our lives here on earth and in eternal life. However, people's attention is often turned to other things. Instead of focusing on praising God, they focus on others. And this is what they believe gives value to their lives. Kasi ganito po yon. Kung ano ang pinaniniwalaan mo sa buhay, yan ang nagre-replika ng buhay mo. Bigyan ko kayo ng isang sample. 115 ata ng Samson. Sabi doon, ang Diyos nila ay may tainga, pero hindi nakikinig. Ang Diyos nila ay may bibig, hindi naman nagsasalita. Ang Diyos nila ay may paa, hindi naman makalakad. Bakit ko nasasabi na nagre-replika sa buhay ng nananampalataya doon? Kasi pag tinawag ka ng nanay mo, sa tigas ng ulo mo, kahit naririnig mo, hindi mo marinig. Pag pinagsasalitaan ka, hindi ka magsasalita, tahimik ka lang. Pag inutusan ka, ayaw mong sumunod, ayaw mong lumakad. Kaya, kung sino yung sinasamba mo, sinabi naman doon sa verse na yun kung sino yung sinasamba mo, katulad ka niya. Kaya dito, kung ano yung mga iniidolo nyo, nagiging katulad ka. Di ba laganap yan dito sa Pilipinas? Kung mo nag-uuso ng tato sa nagpapatato din sila. Kung mo naka-short yung mga puti, bagay sila doon kasi matatangkad. So short din tayo, ang baba natin. Hindi naman bagay. O, di ba? Kasi wala kang identity. Kumukopya ka doon sa iba. Dapat hindi ganun. Create ka ng Panginoon na unique. I-explore mo yan. Ano ba yung nilagay ng Panginoon sa'yo? Huwag yung gaya-gaya. Ang pinaka number 1 na dapat mong gayahin, si Jesus Christ. Kasi, pag kinaya mo si Jesus Christ, di ang bait-bait mo na. Ano pa? Ikaw ang peacemaker. Ano pa? Di lagi kang may kagalakan. Kasi ang dala ng kagalakan kahit magulo ang mundo. Kasayahan, kapayapaan kahit magulo ang mundo. So dito natin nakikita na napakaganda pag ang isip natin, nabuksan natin na, kaya minsan, bakit tayo nagtatalo-talo sa isang bagay? Alam mo ba kung bakit? Alam nyo ba? Kulang tayo sa pangunawa ng itinuturo ng Scripture sa atin. Kasi kung alam natin yun yan, bakit pa tayo magtatalo? Kaya may nakikita kayo, nagdidebate pa sila. Nakikipagdebate, sino ang panalo doon? Ikaw mananalo ba? Hindi. Bakit? Sino bang dapat papurihan? Walang magaling doon. Pasalamat tayo sa Diyos kung binigyan ka ng karunungan upang ihayag ang kanyang mga salita. Magpasalamat ka doon dahil ginagamit ka.
Pero huwag ka magmalaki dahil pag inalis sa'yo yan, hindi ka na magagamit. Kahit anong pilit mo, sasabihin mo pa, bakit gano'n na nangyari sa akin? Paulit-ulit kong binabasa, wala akong maintindihan. Kasi, hindi nangungusap ang Panginoon sa'yo. So ngayon, ang title natin sa passage na yan is The Quest for Truth in Promised Salvation. Kumbaga sa Tagalog, ang paghahanap ng katotohanan sa pangakong kaligtasan. Paano nyo ba hinahanap ang katotohanan? Sa mga pinangako sa iyong kaligtasan, sa inyong kaligtasan. Kontento na ba kayo? Sigurado na ba kayo? Hindi nyo na ba hinahanap ang katotohanan? I hope na itong Pasko, muli pinaalala sa atin ng Panginoong Yesus na hanapin natin ang katotohanan sa Kanya. Ano ba ang relasyon ko sa Kanya? Ano ba ang kalagayan ko sa Kanya? Nakakasigurado ba ako na pagdating ng araw, kasama ko siya sa Kanyang kaharian? Nung nag-share ko sa Abu Dhabi ng ganyan biglang sumamang mukha sa akin ng isang ginagamit na siya Pagbaba ako, nag-uusap kami, Pastor, bakit ba? Sa paghihirap po ng kasusunod sa Kanya, hindi pa ba ako ligtas? O ba, tanungin mo ang sarili mo. Bakit tinatanong mo? Mag-pray ka sa Panginoon. Nag-alangan siya kasi sabi ko, nakakasigurado ka ba? So, ganun din ang tanong ko sa inyo. Pag sinabi niyo, okay, kayo naman at ng Panginoon yan Ako nagtatanong lang. So, nakita natin ang paghahanap ng katotohanan sa pangakong kaligtasan. So, dito natin titingnan sa passage na ito. Pero, how can we begin for our quest for truth in the promised salvation? Tagalog, paano tayo magsisimula sa paghahanap ng katotohanan sa ipinangakong kaligtasan? Paano ba tayo magsisimula? Matagal na tayong tumanggap sa Panginoon. Ay, ligtas na ako. Why? Because I accept or I receive Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Kaya, ligtas na ako. Talaga. Ay, depende nga sa iyo yun. Kasi mamaya, sabi nga kung talaga, hindi naman maididinay Pag ikaw ay talaga sure sa kaligtasan mo, makikita naman yan sa buhay mo. Kasi ang basihan ng Panginoon doon, yung puso at isip mo. Ibig sabihin, puso, isip mo, sino ka man, pag yan ang gumalaw sa buhay mo, katanggap-tanggap ka sa Panginoon. Hindi lang sa Panginoon, pati sa mga tao. So, paano tayo magsisimula sa paghahanap ng katotohanan sa ipinangakong kaligtasan? Maaari nating simulaan ang ating paghahanap ng katotohanan sa ipinangakong kaligtasan sa pamamagitan ng mga sumusunod. Anong first point ko? The Savior's birth announcement brings us peace and joy. Verse 10 to 12. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ko upang sabihin sa inyo ang magandang balita na nagbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat, ayan na, isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. So dapat yung first point natin, the Savior's birth, dapat malaman natin ng husto ang patungkol sa pagkabuhay niya. Kasi siya ang nagdadala ng kapayapaan, kagalakan. Sa gitna ng magugulong buhay, pag si Kristo ay nasa isang tao, may kapayapaan pa rin siya. May kagalakan pa rin siya. Kaya yung Psalms 23,
the Lord is my shepherd, mapapansin nyo doon na sabi niya, I shall not want. Kahit dumaan pa siya through though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So makikita nyo na may kapayapaan pa rin siya. Wala siyang takot. Pero tayo minsan, ipis lang na lumipad. Ano? Na di mo na maintindihan ng minsan tuloy. Di nababasag ang baso, nabasag dahil sa likot mo, sa pagkilos mo. Nakadisgrasya ka pa dahil lang sa ipis. May magagawa bang ipis sa'yo? So nakita natin na the Savior's birth announcement brings us peace and joy. Kaya kung talagang nasa iyo si Kristo, dapat may mapayapa kang tao. Pero minsan di maalis, ano? Pag puro problema na, nagwawala ka pa rin. Pero pag naalala mo na nabuhay si Kristo para sa iyo, nagiging payapa ka at ikaw ay may kagalakan. Kaya kung sa ngayon, puno pa ng takot ang isip at puso natin, I hope na kailangan maipanganak dyan ang Savior sa puso natin at saka sa isip natin para matanggap mo yung kapayapaan at kagalakan. Sabi niya, ito ang palatandaan upang makilala niyo siya. May identification. Ano? Makikita ninyo ang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. So, hindi ka maliligaw. Ang Diyos, pag nagbigay ng direksyon, nagbigay ng information, accurate yan lahat. Pero pag ang kaaway ay nagbigay ng information, accurate sa tingin mo sa una, sa dulo, pahamak yan. Di ba? Pero ito, hangganan, nakita natin, kanina nung binasa natin, kung paano ginaid ang shepherd para matuntun ang Savior. Nakita natin ngayon, sa mga tumanggap na sa atin, sa mga ligtas na, nakapagbigay bang kapayapaan ng Panginoon sa inyo nung tinanggap mo siya? At sa mga oras na ito, may kapayapaan ba kayo? Malanganin natin kasi ikaw ang makaka-determine yan sa buhay mo eh. Kung tinanggap mo talaga, may kapayapaan ka. Pero kung di ka sure, ano bang buhay ito? Di ba ganun tayo lagi? Problemado ka. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang sample. Kung may problema ka ngayon, yung problema na yan, kung hindi ka gumawa ng solusyon, tingin mo kaya magagawa yan? Magkakaroon kaya ng resulta? Wala. Isipin mo man yan ng 24 hours, 48 hours, binubulay-bulay mo yung problema mo, wala ka namang ginagawang action. Pag ginawakan mo ang sentido mo yan, iinit eh. Kung may itlog, iganon mo, baka maluto pa. Tapos ang kasunod dyan, laglagan yung balakubak mo. Saka iisip. Tapos, sunod yan, di ka na makatulog. Ano pa? Kahit anong pwesto mo, sabi ng magbilang na lang akong tumatalo ng baka para makatulog daw. Sa kabilang 1, 2, wala rin. Pagtingin ng relo, ang bilis. Umaga na, wala pa rin tulog. Bakit? Wala yung kapayapaan at sa kagalakan sa iyo. Ibig sabihin, Kristiyano ka na, pero pag dumating yan, mukhang hindi ka Kristiyano. Kasi walang peace and joy eh. Sabi ko nga dun sa usapang kagabi, ako dati, nung hindi ko pa alam to, pag pumapasok ako sa trabaho, dahil 24 hours on call ako, pressure, stress. Halimbawa, may bagsak na traffic signal sa isang lugar,
nauuna ang pulis niyan. Tatawagan ako. Hotline, director, inspector, lahat. Bugbog yung cellphone ko niyan. Within 30 minutes, kailangan nasa junction ka. Babantayan ka ng pulis. Kalas, okay, okay. Mayroon akong problema noon na Ramadan pa, walang kain ako. Mula alas 6, umabot ako ng alas 5. Di ako makaalis doon. Pulis palitan every 3 hours. Kasi mainit. Pinapawisan sila. Palitan yan. Maya-maya lapit sa akin. Muskila. Problem daw. Sabi ko, doon ako tinuruan ng Panginoon. Pray ako sa junction bago pa lang ako na Kristiyano noon. Nung nag-pray ako, wala naman akong pinalit na pyesa. Alam ko may problema. Lord, wala pa. Hindi pa nakapag-purchase ang munisipyo ng pyesa. Tulungan mo naman ako dito. Kaya doon ko napatunayan, naghimala ang Panginoon. Inom ko lang, ni-reset ko lahat. Tapos, Lord, paganahin mo naman to kahit isang buwan lang. Pagdating ng pyesa, wala na. Pag-on ko na ganyan, gumana. So doon mo makikita na walang imposible pag ang Diyos ang kumikilos. Alam ko may problema talaga. Iyon yung aking trabaho. Alam kong may problema. Pero doon mo makikita na gumawa ka lang ng paraan. Kumilos ka, sasamahan ka ng Panginoon. Hindi ka mamumroblema. May kapayapaan ka pa. So praise God. So hindi na ba kayo natatakot? Ano man ang dumating, kahit girahin tayo ng China. Hindi natatakot. Nababalisa, hindi na kayo nababalisa. Baka ngayon lang yan. Bukas, iba na naman. So, lalo na pag mga biglang pagdating ng pagsubok sa buhay, nakahanda ka ba? Prepared ka ba doon? Kaya mo bang alam ko naman, ang Lord nandiyan. Pero gumawa ka ng solusyon, sabi ko. Hindi mo rin malalagpasan yan kung puro ka panalangin, wala ka naman action. Okay. Sabi ng John 14:27, huwag kayong mabagabag. Ayan. Bakit? At huwag kayong matakot. Bakit? Dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. O yan, may contrast na naman. Ang kapayapaan ng mundo, masaya ka lang yan, nalilibang ka Pero pagkatapos niyan, balik ka sa problema. Nung hindi pa ako born again noon, pag may problema, sabi sa akin ng mga kasama ko, punta tayo ng beer house, mawawala yan. O inom ka doon ng beer. Kinabukasan, parang masaya ka nga. Kinabukasan, doble ang problema ko. May utang pa ako Kasi ang laki ng binayaran ko doon. Sweldo ko na ubos. So ganun yun. Akala mo, nagbigay sa iyo ng solusyon. Pero ang resulta, problema. Pero pag nasa Panginoon ka, matuwid ang binibigay na direksyon sa iyo. Kaya, pag nangyari yan, kagalakan at kasayahan ang iyong natatanggap. Sabi ng awit, itinuturo nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Di ba? Aayaw pa ba tayo? Hindi ba natin kikilalanin ang Savior natin? So sa point B, the angel showed the place where the child was born. Kita natin yan. Verse 12, ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. So nakita po natin, para makita mo ang katotohanan. Napakaganda kasi doon sa A, para makita mo ang katotohanan, kailangan ando doon makilala mo ang ipinanganak, the Savior's
birth announcement na nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa atin. Bakit? Nakikita natin yan dahil sa ginawa niya sa ating buhay na in-announce ng anghel ang kapanganakan ng ating tagapagligtas para maranasan mo ang kapayapaan at kagalakan. Sa point B, ang anghel pinakita ang lugar, ipinaalam ang lugar kung saan yung bata ipinanganak. So makikita po natin yan sa verse 12. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaba. So kung titingnan mo yan, yung unang point na Savior's birth, na mayroong kapayapaan at kagalakan, mapapansin nyo, pag nagbigay ng instruction, direction ng Panginoon, sundan mo lang yan. Tama yan. Dito pinapakita lang sa atin ang information mula sa Panginoon through the angel para ngayon malaman ng pastol ang katotohanan. So tayo, binibigyan ng information, instruction ng Biblia para makumbinsi tayo sa katotohanan. Anong katotohanan yan? Kaligtasan ng ating pisikal na buhay at pagdating ng araw, yung kaluluwa natin na mapunta sa buhay na walang hanggan. So dapat, yung information, huwag kang lilis doon. Kaya sabi nga ng iba, pag ang buhay mo, Kristiyano, ay minsan dito ka sa tama, dito ka sa mali. Sabi niya, pag naglakad, ganun daw. Kasi yung isang paa, nasa tama. Yung isang paa, nasa mali. Pagdating ng Sunday, isi-switch ko, kay Kristo ako ngayon. Paglabas ko ng church, i-off ko na yan. Sa buhay ko ngayon. Ako ngayon. Sarili ko ito ngayon. Walang makakapagsabi. So dapat, we are always guided by the instruction, information coming from God. So kailangan natin yan. Huwag tayong mawawala dyan. The next point. Abandi tayo, boy. The actions of the shepherds is ayan na yan. Basta verse na yan. Second point. The actions of the shepherds inspire us to earnestly seek the truth. Ang mga gawa ng mga pastol ay nagsilbing inspirasyon sa atin upang taos-pusong hanapin ang katotohanan. Nakita nyo ba mga pastol na yun? Pero kung naglakad, hinanap ang katotohanan. Tayo may motor. Tayo may kotse. Ano pa? Hinahanap ba natin ang katotohanan? May e-bike. May bike. Para hanapin ang katotohanan. Ngayon ang tanong, nakita na ba natin sa paghahanap natin? So point A, the shepherds discussed with each other to verify what the angels had said. So kung mapansin nyo, sa verse 15, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang mga pangyayari sinabi sa atin ng Panginoon. Ganun po ba tayo? Pag nagbabasa tayo ng Bible, tama ba ito? Di ka ngayon makapakali. Hanap ka ng mga references mo. Totoo bang sinasabi nito? Dapat ganun tayo. Totoo ba yung narinig ko doon sa preaching doon sa TV?
Totoo ba yung mga sinabi doon sa nabasa ko sa Facebook? Anong kailangan mo? Mag-verify ka. Huwag kang papadaya. Bulay-bulayin mo, i-pray mo sa Panginoon, itanong mo doon sa marurunong. Tama ba ito? Bakit ka mo? Alalahanin mo. Pag yan ay nakapasok sa iyo at mali, ikaw ang talo. Ikaw din. Pagdating ng bandang huli, pag nagkaroon na ng judgment day, umaasa ka, langit ang pupuntahan mo, hindi pala. Baka nagkamali ka, okay lang kung katulad nung engineer na kinukwento ko. Nagkamali, napunta muna sa impyerno, pero ayaw nang bitawan ni Satan. Kasi marami siyang ginawa doon. Inerkon niya yung impyerno. Ginawang aircon. Kaya ayaw nang bitawan ni Satan. Kaya maghabla kayo, magkaso kayo, tingnan ko lang kung may makukuha kayong abogado. Hawak niya lahat ng abogado. Kaya ngayon, nagkakagulo. Kaya ngayon, nagkakagulo sa hawak niya yung kongreso. Ano pa? Kaya ngayon, nagtatanggihan, ano ba? Katotohanan naman kasi ang pinag-usapan natin dito. Kaya pwedeng ipasok yan. Dinideny. Ay, sino kaya may gawa nun? Tatatlo lang silang nakakalam. Magtuturuan pa. Talaga naman. The shepherds discussed with each other to verify what the angel had said. Sana ganun ka. Kayong mag-asawa. Teka, tama ba ito? Totoo ba ito? Ganun din sa trabaho. Ganun din sa negosyo. Ayos ba itong ating papasukan? Ayos ba? I-clarify mo. Kasi pag hindi, at the end, sino ngayon ang mamumroblema? Ikaw. Pati yung apektado. Lalo na pagpastor. Mali ang pinagtuturo ko dito sa inyo. Ilang kayong ulo dito na nakikinig. Tapos pag-share nyo dun sa iba, ilang ulo rin ang nakikinig. Biro man laking. Kaya sabi nga ng Bible ang laking pananagutan ng mga preacher, pastor, at saka teacher. Kasi lahat na itinuro mo, kung umabot na yan, okay lang sana, may downline yan Pagturo ko dito, sabihin na natin, 70 kayo, bawat isa sa inyo, 2 nakinig, ilan na yun? 70 plus 140, 210. Ganon. Para kayong nagbato ng balahibo ng manok, pumalat, hahagilapin mo, hindi mo na makuha lahat. Kaya ang maghuhusga nun na nasa taas, so kawawa ka ngayon. Babalik sa iyo yan Kaya sabi doon, yung nagtuturo, mas doble ang kanyang pananagutan. Kaya huwag lang yung isi-isi mga disciples, students, sinasabi ko sa inyo, revisahin nyo ng todo yan. Verse 15. Tagalog na pala yun. Tama. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. So point B, the shepherds decided to go to the place where the child was born. Kanina, nag-usap lang sila. Pinag-usapan nila. Ano? Maganda ka na ng baon. Dahil malayo-layo itong babiyahin natin. Agree ka ba? Sige. Buti hindi nagsabi, sunod na lang ako. Anong oras kayo darating doon? Alas 4. O sige, nandun ako. 4:30 na, wala pa. Di ba? Ay, kung may fixed time ang Jollibee. Maaga ba dumating? Wala bang late? Praise God. Kasi kung ang timetable mo is 2 hours, dumating ng 4:30, may 1.5 ka na lang. Paano nyo pa maayos yung program? Wala na.
Parang kanta kasi yan, alam mo music. Yung timing niyan, eksakto. Subukan mo magpa-late dyan. Maganda bang pakinggan? Hindi. Pagkanta mo, pagtunog, babagsak na, huwag mo na doon ka tumira rin sa uli. Eh di, baka batuhin ka ng tagapakinig. So, lahat yan may timing. Yung timetable ng Panginoon, pag nag-set yan, siguraduhin mo yan kasi pag wala ka doon sa ibibigay niyang blessing, umalis ka, may nakapwesto na isa doon, siya nakatanggap ng blessing. Ha? Alin? Kala ko hapon umaga pa na ngayon. So the shepherd decided to go to the place where the child was born. So, naka-stick talaga sila. Talagang pupunta tayo. Bukas, alas 7. Punta natin. Kung hindi mabilis sila, di ba nagpanaginip si Joseph doon sa mga na kailangan lumipat sila kasi hinahanap siya ni Herod. Kung nagpalate ka, di mo na naabutan. Oh, di ba? Kaya sinasabi ko, the timing, napakahalaga niyan. Okay. Verse 16, anong sabi? And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in the manger. So, ibig sabihin, eksakto, paglakad nila, pagpunta nila sa lugar na yon. Of course naman, mga shepherd yun, alam nila ang lugar doon sa area na yun kasi nasa halos, lang yan, kumbaga kainta, baka nasa Antipolo yan, nasa Pinangunan, may idea sila doon. Kaya nung pinuntahan niya, sakto talaga, nakita nila, totoo, ang sabi ng angel. So tayo, dapat ganun din. Kapag may mga nabasa tayo o napakinggan na mga bagong aral, sa preacher man yan, saan nyo man napakinggan, ay dapat sinasaliksik natin ito. Ang pinaka-best example dito yung mga Bereans. Ang Bereans Church, habang nagtuturo si Apostle Paul, nagsusulat yung mga yun. Tapos biniverify nila sa Biblia kung tama. Ganon sila ka-stricto sa sarili nila. So, sa atin, kailangan din istriktohan natin ang sarili natin. Kasi buhay mo yan Isipin nyo po, nung tinanggap mo si Christ as personal Lord and Savior, yung mga mali-mali mo sa buhay dati, hinalimutan na yan. You have now the new life in Christ. So yung buhay mo kay Kristo, it is a new management. Sino ang magmamanagement? Ikaw na naka-anchor sa Word of God sa buhay ni Kristo. Kaya pagdating ng araw, sabi ng Scripture, ikaw ang huhusgahan. Bakit? Ikaw ang responsible dyan Kung paano mo minanage ang buhay mo, diyan ka huhusgahan ng Panginoon. Kung pinabayaan mo hanapin ang katotohanan, diyan ka huhusgahan ng Panginoon. Pinabayaan mo ang buhay mo na gano'n na lang, huhusgahan ka ng Panginoon. Kasi tinuturuan ka Anong binigay na instruction sa atin? 66 books. From Old Testament down to the New Testament. Yan ang instruction na binigay sa iyo ng Panginoon na dapat tumalima ka dyan. Kung hindi mo ginagawa, malaking problema, kapatid. Anong abbreviation ng Bible? Basic information o basic instruction before leaving earth. Correct. Yun ang instruction sa atin. Lagi ko nang sasabi, ang mga Muslim, bata pa lang,
kabisado na nilang Quran. Kristiyanong magaling ang Pilipino. Walang alam kahit isang verse. Yung mga bata, tanongin mo mga bata ngayon, TikTok ang alam nila. Di ba? Kita mo, sasayaw-sayaw ka doon, kasi tingnan mo ang deception na. Lalagay mo ang camera. Tapos, walang nanonood sa'yo. Kaya magagawa mo yung lahat na kung ano-anong gagawin mo. Pero, ibabato mo sa publiko. Pero subukan mong pasayawin ngayon. Yun nagtitiktok na kayo lahat. Dito siya sumayaw sa gitna. Hindi gagawin yun. Pero sa pribado niya, ginagawa, ipopost ngayon sa public. Wow. Pero yung pinapagawa sa iyo ng sangkay ng Panginoon, hindi mo magawa. Mahirap ano? Sabihin ni Pastor, bakit ganyan si Pastor mag-preach? Sabi ng Deuteronomy, chapter 5, verse 32. Anong sabi niya? 30 hanggang 33. Kaya sundin ninyong mabuti ang inuutos ng Panginoon sa inyong Diyos, na inyong Diyos sa inyo. Bakit ganun ang Tagalog? Kakalito. Huwag ninyong susuwayin ang kahit isa sa kanyang mga utos. Mamuhay kayo ayon sa inuutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo para mabuhay kayo ng matagal at masagana roon sa lupaing inyong mamanahin. Mamanahin mo pa lang. Pagdating mo doon, di ka mamuhay ng maayos, hindi hahaba ang buhay mo. Di ba ganun ngayon, no? So, relocation. After 1 month, ibenta na. Tapos magre-reklamo ulit sa gobyerno. Kaso, kaya nagagawa nila yon. Doon sa verse 32, hindi sila sumusunod sa inuutos ng Panginoon. Kasi kung sumusunod sila, ito, simple lang yan. Subukan mong wag sundin ang mabuti. Hindi nga naman talaga hahabang buhay mo. Bakit? Ang gawin mo, pagdating mo doon, maglasing ka lagi, uminom ka, habang ang buhay mo noon. Pag nasunog na yung baga mo, 30 years old pa lang, wala na. Minsan, nakasumpong ng away, saksakan, napaaga. Kasi nga, ang hanap mo, kaguluhan lagi. Pero pagkaayusan, iiwasan mo lahat yun. Hahaba ang buhay mo. Kasi hindi ka pa mamamatay, biglaan. Bakit yung mga katulad yun na panood ko sa may antipolo, naglalakad lang ng babae, sinundan, binaril sa likod, patay. Bakit mayroong ganun? So, hindi ka rin babarilin kung wala ka rin ginawang hindi maganda. Pero kung sumusunod ka sa utos ng Panginoon, ano sabi dito? Mamuhay kayo ng ayon sa inuutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo para mabuhay kayo ng matagal at masagana roon sa lupaing inyo mamanahin. Kaya, kahit na, tingnan mo, yung mga magulang na nagsikap, mayroon kang ipapamana sa iyong mga anak. Pero pag ang anak mo ay hindi sumusunod ayon sa ginawa mo, mawawala yung minana nila kasi benta lang yan ng benta. Pag naubos na, baka mag-aantay na lang ng tupad, AX, ano pa yan? Anong tawag yan? Ayuda. Kasi ayaw magtrabaho. Ayaw gumawa. Pamaskong hando. Oy, sa 13-14, andyan si King Cruz. 13-14 pa, mayroon akong information. Ayuda. May akap pa. May yakap pa. Ang dami pinag-iimbento.
Kaya nga dapat yung mga nandyan sa Kongreso at saka Senado, dapat ang in-applyan nila doktor eh. Ang gagaling magdodoktor ng ano eh, ng budget eh. Sabi ng Joshua 1:8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Bakit? Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. O, di ba? Napakaganda niyan. Bakit? Kung ikay mabait, masunurin sa Panginoon, kahit sino ang puntahan mo na employer, hindi ka nila bibitawan. Bakit? Masunurin ka. Mabait ka. Kahit na tapos na ang trabaho, nag-overtime ka pa. Kaya sabi ko nga, isa sa reklamo ko yan noon eh. Dapat binabayaran ako sa overtime ng kumpanya. Sabi sa akin ng bakit? Kasi kahit sa gabi, iniisip ko yung trabaho ko eh. Napanaginipan ko pa nga eh. O, di ba? Dapat may overtime ako noon. Iniisip, di hirap na hirap ako eh. Sa aking panaginip eh. Kaya ang Panginoon, alam niya kung lagi mo siyang iniisip. Babayaran ka talaga ng Panginoon yan. Yung employer hindi, kasi malay noon, hindi siya maniniwala. Pero, tayo po sa Panginoon, alam niya ang laman ng isip mo at puso mo. Kaya, alam niya ang ibibigay niya sa iyo. Mahal tayo ng Panginoon. Bakit damo? Kahit nga mga pasaway tayo eh. Ando doon pa rin ang grasya niya. Bakit tayo mahal? Kung nasa Old Testament tayo, stone to death ka na. Pero sa Panginoong Jesus, kahit inasar mo na si Jesus Christ, may grasya ka pa. May chance ka pa. Huwag lang umabot na pag bumaba na siya at ganun ka pa rin, delikado ka dyan. So praise God. Balik ako sa tanong. How can we begin for our quest for truth in the promised salvation? Sa 3 natin, point 3, ang kasunod dyan, the factors involved in finding the baby made it not difficult for us to uncover the truth. Ano bang mga factors yan? Ano bang pinakita na katibayan? Ano bang ginawa? Yung information from the angel, yung nandoon siya, may star na nag-guide sa kanila. So, ang mga tampok na kasama sa paghahanap ng sanggol ay nagpasimple sa atin upang matuklasan ang katotohanan. So, may reference tayo. Pinakita na ito. Napakalinaw ng sinasabi ng Scripture para, kumbaga, guide ito sa atin kung paano rin natin hanapin ang katotohanan para sa ating kaligtasan. So, ang point A, the angel announced the good news about the child lying in the manger. Ipinahayag ng anghel ang mabuting balita tungkol sa batang nakahiga sa sabsaban. So, isang factor yun. Pinahayag niya. Pinakita niya. O pinaliwanag ng anghel. Sabi sa verse 9, biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako
upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sa English yan, peace and joy. Dito sa Tagalog, kagalakan lang. Diba? Pag tinignan mo sa English, peace and joy. So nakita natin sa verse 10, sabi ito, pero sinabi sa kanila ng angel, huwag kayong matakot. Sa verse 11, sapagkat isinila ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. So full of information. Klarado, nasa sa iyo na lang na tagapakinig kung yan ay isa sa puso mo, tatanggapin mo, at talagang hahanapin mo. Katulad ng shepherd. Kung hindi naghanap ang shepherd, ano kaya? Walang katibayan, walang katunayan na may pruweba, na may pinanganak. Kaya ganoon din sa ating pagiging Kristiyano. Sabi ko kanina, kung ligtas ka na, may katibayan ba? May katotohanan ba? Sa ano? Anong paraan? Di ko naman sinasabi na hindi kayo ligtas. Ang tanong ko lang, kung ligtas ka, ano ba ang ebidensya nung katunayan sa iyo? Kasi sabi nga ng Galatians 5:22, the fruit, diba sa isang puno, ang katibayan niya, na puno yan, may bunga. Vine and the branches. 14, pagdating sa 15, ano yun? Pinupron, di ba? Pag medyo ikaw ay hindi namumunga, tatapyas-tapyasan ka. Konti. Pag ikaw ay Kristiyano, na medyo pasaway ka, tinatapyas-tapyasan niya ng konti. Para ngayon tumuwid. Oh. So, ang evidence doon sa proof na sinasabi ko, Galatians 5:22, the fruit of the Spirit. Yun yung sinisiras nyo sa Bible study. Yun makikita. Mayroon ka ba noon? Wala. Pero naniniwala ko sa Panginoon. Paano yun? Wala sa iyo yun. Tapos kiniklaim mo. Kaya, observe. Hanapin ang katotohanan. Pag may nakita tayo sa mali nating gawa, tayo rin ang magtutuwid. Kasi ikaw ang manager ng buhay mo. Tandaan nyo po yun. Sinong nagmamay-ari ng buhay mo? Of course, Panginoon. Pero sa pamamalakad, dito sa lupa, ikaw. Binigyan ka ng kalayaan ng Diyos. Bakit ikaw? Tanungin nyo ako. Bakit ikaw? Eh pag tinuturuan ka nga, ayaw mo sumunod eh. Di ikaw pa rin yun. Di ba, pag pinipigilan ka ng magulang mo, gagawin mo pa rin ang gusto mo. Sino yun? Ikaw pa rin yun. Kaya kung ang management mo sa buhay mo, mali-mali, resulta mo, mali talaga. Plano ng magulang mo sa'yo, paaralin ka ng doktor, hindi ka nagpapasok sa eskwela. Dahil ang gusto mo, barkada, punta rito, punta roon. Anong resulta? Hindi ka nakatapos. Problema ka ngayong mabigat. So makikita natin na dapat maging alerto tayo sa ganun. Sabi doon sa verse 12, ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang saksakan. So maraming proof. Maraming katibayan, maraming information. Sa verse 9, and the angel of the Lord appeared to them. Sinabi ko kanina. And the glory of the Lord shone around them. And they were filled with great fear. Pero anong sabi? I will bring a good news of great joy that will be for all people.
and this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloth and lying in the manger. So point B, ang point B natin dyan, nawala. Ayan na, meron na. The star was the guide for the wise men to find the child's whereabouts. So makita nyo, sa chapter 2 ng Matthew, verse 1 and 2, ibang senaryo ito pero kasama sa istorya ng ating pagkabuhay ng ating Panginoon. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, tanda natin na, wise men, hindi 3 kings. Kasi ang naririnig natin, may 3 hari nagsidalaw. 3 wise men from the east came to Jerusalem. Sabi niya, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. So ang palatandaan ay ang star, bituin. At nung lumakad sila dyan, nakita niya ang nag-guide sa kanila sa succeeding verses dyan, ang star, hanggang sa doon tumigil sa pinanganakan ng ating Panginoong Yesus. So ngayon, kung talagang real ang guidance ng Panginoon sa iyo, i-guide ka talaga hanggang doon sa nais ibigay sa iyo ng Panginoon. Sabihin natin parang imposible. Magiging posible yan pag ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Walang kabuluhan lahat yan kung wala kang pananampalataya sa Kanya. Lumalabas yan parang istoryahe lang. Sabi ng Bisaya, istoryahe lang yan. Pero kung ikaw ay naniniwala sa Diyos na buhay, mahalaga sa iyo ito. Kasi kung noon, binibigyan niya ng guide, talo pa nito ang GPS eh. Anong iniimbento niyo ngayon? GPS. Habang tumatakbo ka, nag-guide ka pag traffic. Ito, star eh. Ngayon, ang ginagawa ng GPS, nilalagay yung star doon para habang tumatakbo, yun ang guide niya. Actually, dito una na eh. Laos na lahat yung naiimbento ng mga tao ngayon. Kaya nga, ay kung yung sikat ngayon na AI eh, nauna na yan kay Joshua eh. Yung lugar ng City of AI. Di ba? Kaya lahat yan lang nila, tawag nito, ino-connect lang nila. Tingnan mo, nagpalabas sila ng tablet. Saan ba naunang tablet? Kay Moses, tablet of stone. Kay Jeremiah, Isaiah ba Jeremiah? Tablet of our hearts. Tapos naglabas sila, binigay sa mga estudyante, tablet. Dalawa yan na tablet, yung iniinom at yung computer. Tingnan mo yung mga invento nila. Uso na yan noon. Ang tablet ngayon, anong laman? Chemicals. Ang tablet noon, karunungan ng laman. So ano ang guide dito? Star. So ano nga, sa panahon natin ngayon, sa ating salvation, kailangan maniwala at manampalataya tayo. Have faith in God, have faith in His words. Yun ang mahalaga. Sabi kanina sa Joshua 1:8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka
at magtatagumpay. Di ba sabi ko nung nakaraan, lahat na apakan ni Joshua, kanya yon. Paglabas mo sa kalsada, akin ito. May reklamo ba kayo? So ang tanong, do we really believe all that were written in the Bible? Or namimili lang tayo ng mga verses? Ang iba kasi, pag nabasa na siyang tinatamaan, lipat muna ako. Doon ako sa kabila. Pambihira naman. Kasama yan eh. Bakit pag binasa mo, ikaw ang sinusundot? Saka na lang yan. Assignment. Sabi tapos ito pa, Lord, alam ko na i-guide mo ako. Pag ano ang nabuksan ko sa Bibliang ito at ituturo ko ng daliri ko, ay yan, susundin ko talaga yan. Dahil alam ko, ginaid mo ako. Ay pagdating doon, ano nabuksan? Anong naituro? Nagbigti si Satan. Si Judas. Di magbibigti ka rin. Kasi yun yung tinuro ng... Mahilig tayo sa ganun eh. Alatsamba. Minsan, ang dami ko narinig niyan eh. Pag yayabang mo pa, talagang Panginoon, pagbukas ko talaga, pag ganun ko, tamang-tama. 2 Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Nandito na sa panahon natin ngayon, marami ng ganun. Ayaw maghirap pag-aralan yung mahirap doon sa madali. AI. Maganda naman ang AI kasi pag nahirapan ka sa construction ng English mo, pwede mo naman ipakorek sa kanya. Pero dapat sa'yo yun, hindi sa AI talaga. Ngayon, tingnan mo rin kung tama rin ang pagka-English kasi minsan mali din eh. Hindi akma sa gusto mo. Ngayon, lipat tayo. Balik tayo sa title. Anong sabi? How can we begin our quest for truth in the promised salvation? 4. Pang-apat ito. The excitement of the shepherds motivate us to offer true worship to God. Nakita nyo ba kung paano ang mga pastol na wala nga atang pagkain ng overnight sa pagbabantay, pero ando doon ang kasiyahan nila para hanapin ang katotohanan na ibinalita sa kanila ng Diyos. Ang kasiyahan ng mga pastol ay nagtutulak sa atin na sumamba ng tapat sa Diyos. Dapat nakikita yan. Kung ito nga mga pastol, tayo pa kaya ngayon? Dapat yan ay nag-uudyok sa'yo na hanapin mo ang katotohanan na pinangako sa iyo ng Diyos. Point A. Bandi tayo. Malapit ng oras. The shepherds rejoiced and praised God because they had proven that the angel's words were true. Ikaw ba, pag napapatunayan mo sa sarili mo na yan tama ang sinasabi ng Panginoon, hindi ka ba masaya? Mukhang nagtataka ka pa. Di ko akalain magkaganito ito. Tapos sasabihin mo pa, alam ko naman, naniniwala ako. Parang si Martha. Alam ko, Lord, naniniwala ako. Sa ano pa yan? Sa last day pa yan? Di ba sinabi ko na sa iyo na I am the resurrection and the life? Sabi ni Jesus Christ, anytime pwede niyang gawin yun. Pero ang sabi mo, hindi, sa darating pa yun. Minsan ganun din tayo.
Ngayon mo kailangan eh. Bakit aantayin mo pa? Sabi ng verse 18, nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Pero iningatan ito ni Maria. So pagdating ng pastol doon, kinuwento kay Maria, kay Jose, at yung mga nandoon, ang patungkol sa sinabi ng anghel sa kanya mula sa Panginoon. Kaya ano ang sabi ni pero iniingatan ito ni Maria sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan ang lahat na ito. Lahat ng ito. Pagkatapos, bumalik sa parang ang mga pastor na labis ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon sa mga sinabi ng anghel. Tayo ngayon, lahat na hiniling nyo sa Panginoon, pinag-pray nyo. Nung sinagot ng Panginoon, asa na kayo? Nagpuri pa kayo sa Panginoon? Kumbaga, inisahan mo ang Panginoon, total nakuha ko na, bahala ka na Lord. Next time ulit tayo magkikita. Sa next time mong panalangin, diyan ka na masusubukan ng Panginoon. Hindi mo na kita bibigyan. Bakit? Nung binigyan kita, linayasan mo ako agad eh. Di ba? Bakit meron sa atin? Naranasan nyo na ba yan? Di pa. Ako naranasan ko yun. Kaya nasasabi ko, na pag inisahan mo ang Panginoon, humanda ka. Iisahan ka rin niya. Bakit ka mo? Tinutuwid ka eh. Ayaw niya ng ganun. Kaya ngayon, ipaparana sa'yo, para ngayon, turuan ka ng tama. Kasi, ang target natin is eternal life. Ang hinuhubog sa atin, yung behavior mo. Ayaw na ng Diyos ng pasaway doon. Walang makakapasok na pasaway sa langit, sa kaharian ng Diyos. Dito, tinuturuan na tayo. Dinidisiplina na tayo dito habang nasa lupa pa. Kasi titingnan kung totoo ka talaga sa Kanya. Dahil kung hindi ka totoo, wala, sarado ang pinto doon. Sabi ni Christ, I am the gate. I am the bread. I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through Him. So, saan ka ngayon kakapit? Kay Kristo. Siya ang author ng eternal life. Siya ang author ng Siya ang author. Bakit? In-execute niya doon kaya. I am the resurrection and the life. Sabi niya. So sa B, punta tayo ng B. The whole host of angels praise God for the birth of the Savior of the world. Sa verse 13, pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, purihin ang Diyos sa langit na may kapayapaan na sa lupa sa mga taong pinalulugdan niya. So nakita nyo dito, yung pagkapanganak ng Savior, kahit ang mga anghel ay nagpuri. So dito napakahalaga, napaka-importante. Pero tayo, pag tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay, parang ang lungkot pa rin natin. Walang kasayahan. Totoo ba yun? Kasi dito, nung pinanganak sa buhay mo, ang Kristo na nagbibigay kagalakan at kapayapaan, ba't parang walang epekto? May epekto naman. Hagulhol ka, iyak dito, iyak doon. Salamat sa Panginoon. Sabi niya, umiiyak ako na may kagalakan. Praise God. After 3 months, nasaan? Nawala na sa, sabi ng Revelation, go back to your first love. Kasi yun ang reference, yun ang identity na tunay. Yung first time na tinanggap mo si Jesus Christ, na ikaw ay nagkaroon ng kagalakan at kapayapaan. Kaya dapat hindi mawala yan kasi yan
ang pinakatanda ng isang Kristiyano. So may kagalakang kasayahan ba tayo? Kapayapaan. Praise God. Sabi niya diyan sa 14, kapayapaan na sa lupa sa mga... Kaya pag hindi ka masaya, kinalukalugdan kaya ng Panginoon. Pag hindi ako masaya ngayon, kinalulugdan ba ako sa oras na ito ng Panginoon? Bakit malungkot ako? Bakit problemado ako? Kinalulugdan ba ako? So summary. Punta na tayo summary. Mapapahaba na ako. How can we begin for our quest for truth in the promised salvation? Paano tayo magsisimula? Ayan. The Savior's birth announcement brings us peace and joy. The actions of the shepherds inspire us to earnestly seek the truth. The factors involved in finding the baby made it not difficult for us to uncover the truth. So for the excitement of the shepherds motivates us to offer true worship to God. So may acronym tayo dyan. Safe talaga tayo pag nasa Panginoon. No? Abanti mo pa, bro. The word acronym is safe. When we accept Jesus Christ, ito na, as our personal Lord and Savior, we are saved from our sins. And He gives us new life and life eternal. Abanti mo pa. According to the book of John, we are saved in Jesus and in Father's hands. Sabi ng 10:27 to 30, ito my sheep hear my voice, and I know them. And they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one. Tingnan mo, Father and Son, hawak-hawak ka. Hindi ka kayang snatch ng kaaway. Maliban lang kung ang ginagawa, gusto mong pumawala kasi gusto mong pumunta kay Satan. Pero sabi ng John, never. At tingnan mo ang validation ng kaligtasan mo. Kung hindi ka dinala ng Ama sa kay Kristo, hindi ka rin maliligtas. So the Father, my Father, who has given them to me, lahat tayo, kaya tayo lumapit kay Kristo dahil ang Ama ang nag-udyok sa atin na pupunta sa kay Kristo. Kaya sabi na, sa kamay ng anak, sa kamay ng Ama, ligtas ka kapag ikay naroon. Kaya isipin niyong mabuti na ang safe talaga tayo sa kamay ng ating Panginoon, sa Ama, sa Anak, at saka sa Espiritu Santo. Tayo pong lahat tumayo, manalangin. Lord, napakabuti mo sa umagang ito, sa hapong ito. Salamat dahil muli mo kami binigyan ng karunungan, kaalaman, upang maunawaan ang tunay na paghahanap ng katotohanan sa aming kaligtasan dito sa lupa at sa buhay na walang hanggan. Kaya inaangkin namin ang katagumpayan mo sa buhay ng bawat isa. Binabalik namin ang kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Dadako po tayo sa ating Lord's Supper dahil first Sunday of December, first Sunday of the month. Kaya I may invite the ushers to please distribute the bread and the wine.
the Lord the teaching that I passed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took a piece of bread, gave thanks to God, broke it, and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance, in memory of me." Taas po natin ang tinapay. Lord God, maraming salamat po sa tinapay na ito na nagsisimbolo ng iyong katawan na napako sa krus ng Kalbaryo, nahirapan na matay para kami ay mabuhay. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan at dakilang pagmamahal sa amin, O God. Sa iyo ang aming papuri, pasalamat at pagsamba. Amen. Kainin po natin ang tinapay. At sabi naman sa verse 25, "In the same way, after the supper, he took the cup and said, 'This cup is God's new covenant, sealed with my blood. Whenever you drink it, do so in memory of me.'" Tapos po natin ang saro, tayo na nanalangin. Lord God, maraming salamat din, Panginoon, sa sarong ito na nagsisimbolo ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga sa iyong salita, kung walang pagbububo ng dugo, ay walang paghuhugas ng kasalanan. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Sa mga oras na ito, kami po nagpapasalamat dahil sa dugo na tumigis sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo ay naghugas po sa aming mga kasalanan. At dahil doon, Panginoon, nagkaroon po kami, nalinis po kami at nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat po sa iyong dakilang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Sa iyo ang aming papuri at pasasalamat. Inumin po natin ang laman ng saro. At sabi po sa verse 26, "This means that every time you eat this bread and drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Kaya purihin ang Panginoon sa ating ginawa sa mga oras na ito. Inalala po natin ang kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa kanyang kapurihan, kaluwalhatian o pakailanman, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Tayo po din ako. Tuloy po tayo sa pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. At alam niyo po ba na naganap ang pagbibigay nung inaalay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus Christ. Yun yung dakilang pag-ibig niya na mayroong action na pagbibigay talaga. Kaya yan yung dahilan kung bakit mayroong tinatawag na Pasko. Yan. Yun yung reason kung bakit may Pasko. Dahil binigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo para sa ating kaligtasan. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 and 8. Sabi po dito, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion o napipilitan lamang. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly." Yan po yung promise ng Lord po sa mga nagtatapat sa Kanya na sa pagbibigay. "And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all you need, you will abound in the good work." Yan po ang sabi ng 2 Corinthians. At talagang kapag tinignan natin dito, basahin ko sa Tagalog para mas "Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat inibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan." Amen po ba? Amen. So ang Panginoon ay talagang nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ay talagang doon na napatunayan na mahal niya tayo.
At dahil sa pagbibigay naman ng buhay ng Panginoon sa atin, doon naman pinatunayan na mahal tayo ng Panginoon at yun yung tunay na pagbibigay, yung mayroong pagmamahal sa Panginoon. Sige po, tatawagan ko po yung usher. Tayo manalangin. Let's pray. Ganda po natin yung ating bibigay sa Panginoon at ating panalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon na sa lahat sa mga salita na nahayag. Salamat sa iyong kabutihan at pinaalalahanan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong pag-ibig ay binigay mo ang iyong anak na sa Jesus. At kung paano naman Panginoon kami mag-respond sa mga bagay na yan ay ibigay din namin o Diyos, hindi lamang wealth, hindi lamang mga bagay na sa amin kundi yung sa lahat yung buhay po namin, Lord God. Oras namin, maraming bagay, Panginoon, na dapat namin ibigay. But we give it this, Lord God, na mayroong pusa, Panginoon, at hindi kami napipilitan. Kaya naman, salamat, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Patuloy, O Diyos, na ikaw ay sinasamba, pinasalamatan, iniibig sa pamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga kayamanan o tinatangkilik. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, bawat kapatiran, kanilang business, Panginoon, trabaho, kung ano pa man ang pinagkakakitaan, Panginoon, naniniwala po kami na alisin mo ang salot, Panginoon, upang ito ay patuloy na sumagana, Panginoon. At sa pamamagitan, Panginoon, ng pagbabalik namin sa inyo ng mga biyayang ito, ay naniniwala po kami na magamit ito sa ikalalago, Panginoon, ng gawain ng simbahan ito, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang bawat puso ng mayroong nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay multiply mo ito at patuloy, O Diyos, na managana, Panginoon, ang iyong biyaya sa bawat isa, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik namin sila ng papulit pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon Isus. Ang natin sabi ng Amen. Sabayan niyo po ako. Sinasabi ng salita ng Diyos, sisiklig at umaapaw, siya ninyong mararanasan pag nabigay, pag nabigay. Nang may kagalakan at nang wala sa puso yan, nang may pagmamahal kung ano ang iyong tinanim, ang siyang aalihin, minsan pa po. Sisligig at umaapaw, ang siya ninyong mararanasan pag nabigay, pag nabigay. Magbigay po tayo. Nang may kagalakan nang wala sa puso yan, nang may pagmamahal kung ano ang iyong pinalim, ang siyang aalihin. Kung ano ang iyong pinalim, ang siyang aalihin. Kung ano ang iyong pinalim, ang siyang aalihin. Sige po, bago po tayo pumunta sa ating pong announcement, welcome po lang po natin once again ang ating pong mga bagong bisita. Si Plony. Ayun. Tayo ka, Plony. Yan. I think second time po ito. Si Plony. Tapos si Wesley Asardano. Tayo ka po, brother. Yan. Sila po ay invited po niya, no? Ni Sister Jing Javier po. At si Lina Gabon. Gabaw. Ayan po, welcome po, kapatid. At invited lang po siya ni Sis Tess Rundina. Ayan. At yung po welcome po yung bagong dating po daw yan. Kasi katapos trabaho yan, si Sister Michelle po. Welcome back po, Sister Michelle.